Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalos sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapapangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't inudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang spirito. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng isang happy fiesta. Happy fiesta po sa inyong lahat. Nung mga nakaraang araw, noong mga misa nobenaryo natin dito sa Dambana, paulit-ulit po na pinapaalala at binabanggit ni Father Jade, ni Father Jonathan sa kanilang pasasalamat na mahalagang bahagi, mahalagang parte ng ating bilang isang komunidad ang pag-alala at paggunita kay San Juan Bautista. Sapagkat lagi nilang pinapaalala na ang dambana natin, ang simbahan natin ay, ang minor basilica of Jesus Nazareno, pero tayo rin ay ang parokya ni San Juan Bautista. We are St. John the Baptist Parish. Yan ang mahalagang pagkakakilala natin sa ating komunidad na baka medyo nalilimutan lang din ng ating komunidad na magandang balikan, alalahanin, sino ba tayo bilang isang parokya? Tayo ay sumusunod sa halimbawa ni San Juan Bautista. At kung tayo ay sumusunod sa halimbawa ni San Juan Bautista, ano-ano yung mga bagay na pwede nating matutunan mula kay San Juan Bautista? 3 maiikling bagay. Unang-una, pag-asa. Pag-asa. Si San Juan Bautista ay tanda ng pag-asa. Narinig natin kanina sa mabuting balita, si Elizabeth ay tinawag na baog. Kaya nga, inano na hindi siya magkaroon ng anak. Kaya nung marinig ng kanyang mga kapitbahay na siya ay manganganak na, tuwang-tuwa sila na isama sa kanyang kagalakan. Ang pagdating, ang pagsisilang kay San Juan Bautista ay nagdala ng pag-asa hindi lamang kay Elizabeth, pero sa lahat ng naroroon nung panahon na iyon, nung oras na iyon. Si Juan Bautista, ang katuparan ng pangako ng Panginoon kay Elizabeth
at kay Zacarias. Doon pinatunayan na kahit na akala natin ay hindi nasasagot ang mga panalangin, wait lang, baka hindi pa ngayong oras na ito. Si Juan ang naging tanda ng kagalakan, kasiyahan at pag-asa para sa kanilang lahat. At naaangkop din na siya ang ating patron dito sa ating parokya. Sapagkat sa pagiging tanda ng pag-asa ni Juan, sa kanyang ministry, sa kanyang paglilingkod, sa patuloy niyang pagtawag sa lahat upang bumalik, humingi ng tawad, maghanda para sa pagdating ni Jesus. Ito rin ang sanang mahiling natin na grasya mula sa Panginoon. Papasok po tayo dito sa simbahan, hindi lamang para sa ating sarili. Oo, may mga panalangin tayo na pang sarili natin, kalusugan, maging okay ang mga bagay. Pero kadalasan, dala-dala rin natin ang mga panalangin natin para sa ibang mga tao. Mga pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. At sa pamamagitan ng pagdala ng ating mga panalangin sa harap ng Pong Jesus Nazareno, tayo rin ay nagiging tanda ng pag-asa para sa iba. Isa po mahalagang bagay po na ma-check lagi sa ating debosyon. Kung tayo ba ay nagdedebosyon, nakapagbibigay pa rin ba ng pag-asa sa iba? Kagaya ni Juan Bautista, pagpasok ba natin sa ating parokya, sa ating dambana, pag tayo ay naglumuhod na upang manalangin, napupuno ba tayo ng pag-asa? Gusto ba nating ibahagi yung pag-asang iyon sa iba? O baka pag nakita tayo ng ibang tao, umiinit lang yung ulo nila? Kaysa mapuno ng pag-asa, napupuno ng galit, ng inis. Di ba minsan ang inaano nila, pag nakita isang tao na ayaw nila, wala na. Sira na yung araw ko. Nakapagbibigay pa rin ba ang presensya natin ng pag-asa sa ibang tao? Ikalawa, propeta. Pag-asa, propeta. Alam po ninyo, bilang mga Pilipino, isa sa mga napansin ko po, minsan takot po tayo magsalita. Natatakot po tayo minsan magsalita, lalo na kapag kunwari hindi tayo komportable. Minsan dadaanin natin sa konting pasikot-sikot na okay naman yung ginawa mo, okay naman yung parang may mga pagkakataon na parang natatakot tayong sabihin ang katotohanan. Ang daming paligoy-ligoy, ang daming pasikot-sikot, pero parang pagdating dun sa punto na gusto nating sabihin, nawawala na yung dating. Ewan ko ba, mahihain ng mga Pilipino na hindi ganun ka-prangka na may habag. Baka yung iba baka dito, may mga nakikita ako, nagre-react. Hindi, ako naman, nagsasabi naman ako ng totoo. Kapag may napapansin ako, nasasabi ko naman. Iba po iyon kapag ginawa po ninyo ng may habag. Madali rin minsan magsabi, pero minsan, masabi lang for the sake lang na masabi. Pakialam ko kung masaktan. Oo, kailangan siya malaman yung katotohanan. Pero kailangan ginagawa pa rin iyon sa spirito na may habag. Na gusto mong magbago, gusto mong tulungan yung kapatid mo. Hindi lang basta-bastang magsabi, magpuna, manghusga. Pero higit sa lahat, gusto mong gawin yon dahil may pagmamahal ka sa inyong kapwa. Yun ang ginagawa ni San Juan Bautista. Malakas ang personalidad ni San Juan Bautista. Kaya nga, siya ay parang pasigaw din
na nangangaral sa mga tao upang sila ay magpabinyag. Kaya nga nagugulat din yung mga tao sa paligid. Pero kahit na gano'n ang pamamaraan, punong-puno iyon ng pag-aalab na gustong ihanda ang mga tao para sa pagdating kay Jesus. Kapag ikaw ay magiging propeta, lagi mong gawin ng may habag. Hindi lahat ng bagay madadaan sa pasikot-sikot o pasigaw o palakasan ng boses o kung ano-anong sasabihin. Pero minsan, kailangan din nating tingnan kung yung bagay na sasabihin natin, oo, totoo. Pero kung ito ba ay tunay na makakatulong sa ibang tao. Pero minsan kasi, yun nga, nakakatakot magsabi ng katotohanan. Baka sabihin, grabe ka manghusga. Inuhusgahan mo na agad ako. Sino ka ba? Lahat naman tayo nagsisikap. Wala namang masama magtulungan. Hindi ako perpekto. Hindi tayo perpekto. Wala namang perpekto dito. Pero sa wala naman di masama na naisin na magbago tayo ng sama-sama. Hindi naman sinasabi ang isang bagay para lang masabi iyon, pero para makapagbagong buhay, para maging isang propeta. At ang panghuli, pagpapakababa. Pagpapakumbaba. Sikat na sikat dyan si Juan Bautista. Hindi nga ako karapat-dapat kung sinong susunod sa akin. Hindi niya tinuro ang kanyang sarili. Nung dumating, lumakad si Jesus, nakita ng mga alagad niya, sinabi ni Juan Bautista, sundan niyo siya. Siya ang kordero ng Diyos. Kailanman ay hindi niya tinuro ang kanyang sarili. Sana, sa grasya at awa ng Panginoon, sa paglapit natin sa Poong Jesus Nazareno, mawala ang lahat ng ating pagpapanggap, mga pagkakataon na matempt tayo na purihin ng ating sarili, pero nang may kababaang loob, lumapit kay Jesus, tunay na makipag-usap, makipagtagpo, nang sa gayon, tunay tayong maging tanda ng pag-asa, pagiging propeta, at pagpapakumbaba para sa lahat. Amen.